Ang James Webb Space Telescope ay ang pinakamakapangyarihang teleskopyo na nagawa ng sangkatauhan. Matatagpuan ito 1,000,000 milya mula sa daigdig sa ikalawang Lagrange point, nakatingin sa infrared na universo gamit ang 6 tuldok 5 metrong gold-plated na beryllium na salamin. Tiyak magugustuhan ito ni Trump. Halos $10 billion ang halaga nito. Dekadang ginawa at dinisenyo ito at binago nito ang pag-unawa natin mula sa unang galaksya hanggang sa atmosfera ng malalayong exoplanet. Pero ganitong sitwasyon ngayon. Sa disyerto ng Atacama sa Hilagang Chile, gumagawa ang mga ininyero ng isang teleskopyo na sa ilang mahalagang aspeto ay hihigit pa sa JWST. Ito ang Higanteng Magellan Teleskopyo. Pagtapos nito sa unang bahagi ng dekada, 2030. May halos 10 beses na mas mataas na kakayahan sa pagresolba kaysa Hubble at 4 na beses na mas mataas na spatial resolution kaysa James Webb. Ang pangunahing salamin nito ay 25.4 na metro ang sukat, may surface area na 368 metro kwadrado na namongolekta ng liwanag, halos kasing laki ng isang basketball court na gawa sa salamin. Pero hindi lang ito isang salamin, 7 ito. 7 ito sa pinakamalalaking salamin ng teleskopyo, bawat isa ay 8.4 na metro ang diametro, inayos na parang bulaklak at pinakintab ng sobrang kininis na sinusukat sa nanometro. Nasa loob ito ng isang umiikot na enclosure na 65 metro ang taas, nakatayo sa tuktok ng bundok na pinatag ng mga inhinyero. Ang mounting ng teleskopyo ay 2,100 tonelada ang bigat. Ang proyekto na nagkakahalaga ng $2.5 bilyong ay pinondohan ng mga institusyon mula sa 7 bansa. At ang bawat isa sa mga salamin na yon ay inaabot ng 4 na taon gawin sa isang laboratorio na nakatago sa ilalim ng isang football stadium sa Arizona. Seryoso, ito ang isa sa pinaka-ambisyosong instrumentong siyentipiko na nasubukan. Dinisenyo ito para matukoy ang biosignature sa atmosfera ng mga exoplanet na kahawig ng daigdig at makita ang pinakaunang estruktura ng universo. At para sagutin ang mga tanong na kahit ang James Webb ay hindi kayang abutin. Noong 1609 nang gamitin ni Galileo ang spyglass sa buwan, nagsimula ang pare-parehong daloy ng kasaysayan ng astronomiya. Kapag gumawa ka ng mas malaking teleskopyo, nakakakita ka ng mga hindi inaasahang bagay at nire-revolusyonisa ang pag-unawa natin sa universo, kaya nagpaplano ka ulit ng mas malaki pang teleskopyo. Ang pinakamalaking teleskopyo sa mundo ay halos nadodoble ang aperture tuwing 40 hanggang 50 taon. Kaya bawat henerasyon ay nadidiskubre ang mga fenomena na di naisip ng nauna, mula buwan ng Jupiter hanggang paglawak ng universo. Kahanga-hanga, hindi ba? Sa huling bahagi ng ika-20 siglo, nahirapan ang mga astronomer sa paggamit ng mga teleskopyo sa lupa dahil sa atmosfera. Ang magulong hangin ng mundo ang gumabaluktot at nagpapabago-bago sa liwanag ng mga bituin na pumapasok, kaya kumikislap ang mga bituin. Kapag pinagmamasdan mo sila mula sa bakuran, maganda ang kislap. Pero para sa mga astronomer na gustong makita ang detalye sa malalayong galaxy o ihiwalay ang mahinang liwanag ng exoplanet mula sa bituin nito, nakakainis ito. Kahit malaki ang salamin mo, nililimitahan pa rin ng atmosfera ang nakikita mo. Kaya nga, naimbento ang mga teleskopyo sa kalawakan. Ang Hubble na inilunsad noong 1990 ay nasa itaas ng atmosfera kaya walang distortion at malinaw ang mga larawang nakakatulong baguhin ang kosmolohiya. Ang James Webb ay lumayo ng 1,000,000 milya mula daigdig upang magmasid sa infrared nang walang sagabal mula sa init o hangin. Malinaw ang mensahe. Para makita ang pinakamagandang tanawin ng universo, kailangan mong iwan ng lupa. Pero heto ang problema. Sobrang mahal ng mga teleskopyo sa kalawakan at napakahirap nilang ayusin. Nasa 1,000,000 milya ang layo nito at kapag nailunsad mo na sila, kung anong kagamitan ang nailagay mo, yon na lang ang magagamit mo. Ang mga teleskopyong nasa lupa ay pwedeng i-upgrade, ayusin at palakihin sa loob ng mga dekada. At noong dekada 90 at 2000, may bagong teknolohiya na nagsimulang baguhin ang lahat at ito ay tinawag na adaptive optics. Kayang sukatin ng mga sistemang ito ang atmospheric distortion sa totoong oras at itama ito sa pamamagitan ng mabilis na pag-adjust ng mga salamin ng teleskopyo libo-libong beses bawat segundo para maayos ang epekto ng hangin. Ngayon, ang mga teleskopyong nasa lupa ay halos kasing talas na ng mga teleskopyong nasa kalawakan, gamit pa rin ang mas malalaking salamin na hindi kayang ilunsad sa orbit. Dahil dito, nagsimula ang pandaigdigang paligsahan sa pagtatayo ng tinatawag ng mga astronomo na napakalalaking teleskopyo o ELTs. Tama talaga ang pangalan na napili nila, di ba? Sinimulan ng Europa ang pagpaplano ng Extremely Large Telescope, isang 39 metrong dambuhalang teleskopyo na itinatayo ngayon sa Atacama Desert. Isang konsorsyum mula Amerika, Canada, India at Japan ang nagtatrabaho sa 30 metrong teleskopyo para sa mauna kaya Hawaii.
Samantala, ibang grupo ng Amerikanong at internasyonal na kasosyo ang naglunsad ng higanteng Magellan Telescopio Project sa Chile na may natatanging disenyo ng 7 salamin para sa mataas na resolusyon at koleksyon ng liwanag. Ang tatlong proyektong ito, bagamat hindi magkakompetensya sa tradisyonal na kahulugan, ay ginawa para obserbahan ng iba't ibang bahagi ng kalangitan at sagutin ang magkakaiba at magkakaugnay na tanong, ngunit nag-uunahan sila para sa first light. Para sa mga Amerikanong astronomo, medyo apurahan ito. Ang 2020 Astronomy and Astrophysics Decadal Survey na nagtatakda ng mga prioridad para sa pondo ng pananaliksik sa US ay nagranggo sa pagbuo ng isang napakalaking teleskopyo bilang lubos na mahalaga upang mapanatili ang pamumuno ng Amerika sa ground-based na astronomiya. Inirekomenda ng survey na suportahan ng National Science Foundation ang GMT at TMT bilang bahagi ng US Extremely Large Telescope Program. Nagbabala itong kung walang akses sa pasilidad tulad ng ELT, maaaring mapag-iwanan ang mga Amerikanong astronomo ng mga katapat sa Europa at Asya sa loob ng isang dekada. Sa gitna nito ay ang higanteng Magellan Teleskopyo, isang $2.5 bilyong na sugal. Posible kang makagawa ng bagay sa lupa na mas mahusay kaysa sa pinakasopistikadong obserbatoryong nailunsad sa kalawakan. Bakit kailangang itayo ang bagay na ito? Ang dahilan ng pagtatayo ng higantang Magellan Teleskopyo ay para sagutin ang ilang tanong na hindi kayang sagutin ng maliliit na instrumento, mga tanong na kabilang sa pinakamalalaki ng sangkatauhan. Una, at pinakakapanapanabik, nag-iisa ba tayo? Sa nakaraang 3 dekada, natuklasan ng mga astronomo ang libu-libong exoplanet sa ibang bituin, kabilang ang 12-12 ng mabatong mundo sa tinatawag na habitable zone, kung saan maaring umiiral ang likidong tubig sa teorya. Pero ang makadiskubre ng isang planeta at ang tunay na pag-aaral dito ay dalawang magkaibang bagay. Upang matukoy kung ang isang malayong mundo na kahawig ng daigdig ay may atmosfera, kung ang atmosferang iyon ay naglalaman ng singaw ng tubig o oxygen o methane, kung nagpapakita ito ng mga chemical na palatandaan na maaring magpahiwatig ng buhay, kailangan mo ng teleskopyong may mataas na resolusyon at mahusay mangolekta ng liwanag. Kailangan mong paghiwalayin ang mahinang liwanag ng maliit na planeta mula sa matinding liwanag ng pangunahing bituin at ikalat ang kakaunting photon sa spektrum na sapat ang detalye para makita ang bawat molekula. Nakakamangha talaga ang siyensya. Kaya ng mga kasalukuyang instrumento, ito sa malalaking gas giant, pero para sa planetang kasing laki ng daigdig na umiikot sa bituin katulad ng araw, kailangan ng salaming 20 metro o mas malaki. Pangalawa, may tanong tungkol sa pinagmulan ng San Sinocob. Nadiskubre ng James Webb ang mga galaksya na nabuo ng maaga sa kasaysayan ng universo. Ilan dito ay kitang-kita bilang maliwanag na maliliit na pulang tuldok sa deep field na larawan. Pero ang mga obserbasyon ni Webb ay nagdudulot din ng maraming tanong gaya ng mga nasasagot nito. Paano nabuo ng ganoon kabilis ang mga galaksya na ito? Ano nga ba talaga ang itsura ng mga unang bituin? Paano kumalat sa kosmos ang mga elementong chemical na bumubuo sa atin? Ang pagtutok sa mga natuklasang ito ay nangangailangan ng detalyadong spektroskopiya na tanging higanteng teleskopyo sa lupa ang makakagawa. Hinahati ang liwanag ng sinaunang galaksya upang masukat ang bilis at komposisyong chemical ng kanilang mga bituin at gas. At pagkatapos, naroon pa ang madilim na universo. Alam natin na ang ordinaryong materya, ang bumubuo sa mga bituin, planeta at sa atin ay bumubuo lamang ng halos 5% ng kabuuang mass energy ng universo. Dark matter at dark energies ang natitira, mga dinakikitang puwersang humuhubog sa estruktura ng universo sa pinakamalalawak na sukat. Ang pagmamapa ng dark matter, pag-unawa sa pagbuo nito na kumpol sa paligid ng mga galaksya at pagsubok sa ating teorya ng grabidad sa matinding kalagayan ay nangangailangan ng eksaktong sukat. Pagsusukat ng milyon-milyong bagay sa malalawak na bahagi ng kalangitan gamit ang malalaking kolektor ng liwanag at sopistikadong multi-object spectrograph na kayang sabay-sabay obserbahan ang daan-daang target. Dahil sa mga tanong na ito, nagsimulang mag-isip ang isang henerasyon ng mga astronomo noong dekada 90 at unang bahagi ng dekada 2000 tungkol sa mga napakalalaking teleskopyo. Si Roger Angel, isang astronomo at optical scientist sa Universidad ng Arizona, ang nanguna sa bagong teknik sa paggawa ng malalaking salamin ng teleskopyo. Gamit ang umiikot na pugon at honeycomb na estruktura, nabawasan ang bigat pero nanatiling matibay. Ang trabaho ni Angel sa Richard F. Carey's Mirror Lab ang nagbigay daan sa paggawa ng mas malalaking salamin kaysa sa tradisyonal na paraan. Ang kanyang mga inobasyon ang naging pundasyon ng natatanging disenyo ng higanteng Magellan Teleskopyo. Noong kalagitnaan ng dekada 2000, pinormalisa ng consortium ng Carnegie Institution for Science, Harvard University, Smithsonian Institution, MIT, at ilang international na katuwang ang mga plano para sa GMT.
Pumirma sila para pundohan at itayo ang inaasahan nilang magiging isa sa pinakamakapangyarihang obserbatoryo sa mundo. Inilarawan ni Rebecca Bernstein, kasalukuyang punong siyentipiko ng GMT, ang pangunahing misyon ng proyekto sa malinaw na mga salita. Layunin itong maghanap ng mga mundong tulad ng Earth at alamin kung may buhay doon. Walang malaking issue dyan, ang perpektong bundok, Las Campanas. Sige, kung magtatayo ka ng isa sa pinakasensitibong optical na instrumento sa mundo, kailangan mo itong ilagay sa isang lugar na halos walang atmosfera na sagabal. Para sa mga astronomo, kailangan nilang pumunta sa mataas at tuyong lugar. Itinatayo ang higanteng Magellan Teleskopyo sa Las Campanas Observatory. Sa Atacama Desert sa Chile, 2,560 metro ang taas mula sa dagat at 100 kilometro mula sa baybayin ng Pasipiko. Ang Atacama ay isa sa mga pinakatuyong lugar sa mundo. Sobrang tuyo na, ang ilang bahagi nito ay madalas gamitin bilang kapalit ng Mars sa mga siyentipikong pag-aaral at pati na rin sa mga pelikula. Mas mahalaga para sa mga astronomo, ang hangin sa itaas ng Las Campanas ay stable at halos walang water vapor, kaya mas malinaw ang mga imahe at mas mataas ang sensitivity sa infrared na liwanag. Ang obserbatoryo ay may higit 300 gabi ng malinaw na langit kada taon na may magagandang kondisyon ng seeing, ang technical na termino para sa katatagan ng atmosfera kumpara sa ibang malalaking lugar ng teleskopyo sa mundo. Mahalaga rin ang lokasyon sa isa pang dahilan. Mula sa latitude na ito sa Southern Hemisphere, makikita ng GMT ang ilang pinakamahalagang target na siyentipiko sa kalangitan. Kasama dito ang sentro ng Milky Way, ang malaki at maliit na Ulap Magallanes, pinakamalapit na satellite galaxy sa atin, at ang Proxima Centauri, pinakamalapit na bituin sa araw na may posibleng matirhang exoplanet. Northern Hemisphere, Hindi kayang obserbahan ng mahusay o hindi talaga makita ng ibang teleskopyo ang mga bagay na ito, kaya may malaking kalamangan ang GMT sa ilang larangan ng agham. Simula dekada 60, nagpapatakbo ng teleskopyo ang Carnegie Institution for Science sa Las Campanas. Nandun na ang infrastruktura at kaalaman ng institusyon na magsimula ang proyekto ng GMT, ngunit hindi pa angkop ang dating tuktok ng bundok. Noong 2012, nagpaputok ang mga inhinyero ng pampasabog para patagin at alisin ang tuktok ng bundok. Ginawa ang patag na plataporma para magkasya ang teleskopyo at enclosure nito. May mga hamon ding kaakibat ang mga benepisyo ng Atacama. Nararanasan dito ang matinding pagbabago ng temperatura tuwing araw at gabi at malalakas na hangin na umaabot sa mapanganib na bilis at patuloy na banta ng lindol dahil sa aktibong seismic na rehiyon. Ibig sabihin, kailangang idisenyo ang enclosure ng teleskopyo sa bundok para makaligtas sa mga kondisyon na sisira sa mas marupok na estruktura, isang kahangahangang gawa ng inhinyeriya. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportante sa teleskopyong ito, ang mga salamin. Ang Giant Magellan Telescope ay may 7 pangunahing salamin na tig 8.4 na metro ang diametro. Inayos ito parang bulaklak na may 6 na talulot sa paligid ng gitnang disk. Napakaganda. Pinagsama, bumubuo sila ng 25.4 metrong aperture at 368 metro kwadradong lawak na kumukolekta ng liwanag. Heto ang nagpapahirap sa disenyo. Ang gitnang salamin ay simetriko at hugis karaniwang salamin ng teleskopyo, habang ang 6 na panlabas ay tinatawag na off-axis. Sa madaling salita, para silang mga hiwa ng mas malaking imaginary na salamin, kaya bawat isa ay may hindi pantay na kurba na napakahirap gawin at subukan. Hindi mo agad magagawa o masasabing tama ito dahil wala itong simple axis ng simetriya na basehan. Ang bawat panlabas na salamin ay natatanging optical na ibabaw na kailangang hubugin at pakinisin sa isang tiyak at kakaibang hugis at eksaktong sukat hanggang nanometro. Kaya kapag ginawa mo yan sa ilalim ng football pitch, napag-usapan na natin. Ang Richard F. Carris Mirror Lab ay nasa ilalim ng east stands ng Arizona Stadium sa Universidad ng Arizona Tucson at isa sa kakaunting pasilidad sa mundo na kayang gumawa ng ganitong kalalaking salamin. Nagsisimula ang proseso sa halos 20 tonelada ng E6 borosilicate glass, isang low expansion na material mula Ohara Corporation ng Japan na kayang tiisin ang matinding pagbabago ng temperatura nang di nababago ang hugis. Ikinakarga ang salamin na yon sa isang umiikot na pugon at pinapainit hanggang sa humigit kumulang 1,165 degrees Celsius hanggang sa matunaw ito at dumaloy papunta sa isang hulmahan. Umiikot ang pugon habang natutunaw ang salamin at itinutulak ng centrifugal force ang material pataas sa gilid. Likas na nabubuo ang mababaw at kurbadong hugis na halos paraboloid. Ang teknik na ito na tinatawag na spin casting ay nakakatipid ng napakalaking oras sa paggiling pagkatapos dahil ang salamin ay lumalabas mula sa pugon na halos tama na ang hugis.
Ang hulmahan ay may honeycomb na disenyo mula sa ceramic core, isang inobasyon ni na Roger Angel at grupo niya. Kapag tumigas na ang salamin sa paligid ng mga coin na ito at tinanggal na ang mga ito, ang natitira ay isang salamin na may guwang na honeycomb na estruktura sa loob imbes na isang solidong block. Malaki ang nababawas sa bigat nito. Ang bawat natapos na bahagi ay may bigat na 16 hanggang 18 tonelada, hindi tulad ng solidong bisque na aabot sa 50 tonelada. Para manatiling matibay ang optical na ibabaw, pinalalamig ang salamin ng 6 na buwan pagkatapos hulmahin. Kapag minadali ito, nakakaroon ng panloob na tensyon, nagiging imposibleng pakinisin ng eksakto ang salamin. Kapag lumamig na, bawat bahagi ay ginagiling at pinapakinis sa loob ng 3 hanggang 4 na taon kung saan maingat na hinuhubog ng mga technician ang ibabaw ayon sa eksaktong hugis. Talagang nakakabaliw ang huling kinis dito. Ang mga tuktok at lambak sa ibabaw ng salamin ay mas maliit sa 25 nanometro. Maaring wala itong ibig sabihin para sa iyo, pero paano ito? Mas maliit pa ito sa 1,000 bahagi ng lapad ng buhok ng tao. Kung palalakihin mo ang isa sa mga salamin na ito hanggang kasing laki ng Hilagang Amerika, ang pinakamataas na umbok ay mga 3 sentimetro lang. Kamangha-mangha ito. Ang unang GMT na salamin ay ginawa noong 2005 at natapos noong 2012. Ang mga sumunod na bahagi ay ginawa noong 2013, 2015, 2017, 2021 at ang ika-7 at huling salamin ay inilagay sa pugon noong 2023. Mahaba ang panggusap na yan, huminga ng malalim. Bawat isa ay katumbas ng taon-taon trabaho na nagkakahalaga ng halos 30 milyong dolyar, kaya mataas ang panganib sa tuwing hinahawakan o inililipat ang mga ito. Ang unang natapos na salamin ay dinala sa Chile. Naglakbay sa truck papuntang dauman ng Houston, tapos sa barko paikot ng Timog Amerika at sa huli sa kalsada paakyat ng bundok. Ang buong biyahe ay nangangailangan ng mga espesyal na transport frame na dinisenyo para sumalo sa mga pagyanig at vibration at may mga team na nagbantay sa mga sensor sa kahon sa buong paglalakbay. Ang masira kahit isang bahagi lang ay mapapaurong sa proyekto ng ilang taon. Kahit na ilagay na ang 7 pangunahing salamin, may problema pa rin ang GMT sa pag-uga ng atmosfera, kaya kailangan pa ng dagdag na set ng salamin. Mga salamin na kayang baguhin ang hugis nila ng 2,000 beses bawat segundo. Sobrang lupit talaga ng proyektong ito. Gusto ko lang sabihin, nakakabilib talaga ang kaya nating gawin, adaptive optics at mga sekundaryang salamin. Ganito, ang liwanag ng bituin ay bumabiyahe ng bilyon-bilyong kilometro sa tuwid at malinis na linya sa kalawakan. Pero sa huling 100 kilometro, dumadaan ito sa atmosfera na sumisira dito. Ang mga kumpol na mainit at malamig na hangin ay umaakyat at bumababa, bawat isa may kaibang densidad na nagpapaliko ng liwanag sa iba't ibang direksyon. Nang tumama ang liwanag ng bituin sa pinakintabong salamin, nagulo ito at naging kumikislap at malabong imahe. Hindi maganda. Dito papasok ang adaptive optics na nabanggit natin kanina, isa sa pinakamatalinong likha ng ininjeriya sa teleskopyo. Ang GMT ay may 7 segment ng panghalawang salamin na 1.1 metro ang lapad bawat isa, nakakabit sa ibabaw ng pangunahing salamin sa tinatawag na secondary mirror assembly. Bawat isa ay manipis na salamin, mga 2 mm lang ang kapal na idinikit sa harap ng reference body. Naglalaman ng halos 5,000 maliliit na actuator. Ang mga actuator na ito ay parang voice coils, katulad ng teknolohiyang ginagamit para igalaw ang cone ng isang loudspeaker at kaya nilang itulak at hilahin ang salamin para baguhin ang hugis ng ibabaw nito ng sobrang eksakto. Sinusukat ng sistema ang liwanag ng bituin gamit ang sensors na nagtatala ng pagbabago ng wavefront dulot ng atmosfera, kinakalkula ang pagwawasto at inuutusan ng mga actuator na baguhin ang hugis ng pangalawang salamin 2,000 beses kada segundo para itama ito. Kayang gamitin ng teleskopyo ang adaptive optics sa iba't ibang mode ayon sa kailangan ng mga astronomo. Ang ground layer adaptive optics ay nagwawasto ng turbulence malapit sa lupa para luminaw ang mga imahe sa mas malawak na field of view. Ang narrow guide star mode ay gumagamit ng maliwanag na bituin malapit sa target bilang reference para sa mataas na kalidad ng pagwawasto, ngunit para lang sa maliit na bahagi ng kalangitan. Ang laser tomography mode ay nagpapadala ng malalakas na laser beam sa itaas ng atmosfera para gumawa ng artificial na guide star, kaya nagagawa ang pagwawasto kahit walang malapit na maliwanag na bituin. Talagang maganda ito. May sariling lakas at hina bawat mode, pero kapag pinagsama, nabibigyan nila ang GMT ng kakayahang harapin ang maraming uri ng agham. Ang kapalit ng lahat ng komplikasyong ito ay sobrang kamangha-mangha, resolusyon.
Sa paggamit ng adaptive optics, ang GMT ay kayang makamit ang diffraction-limited imaging kaya ang talas ng imahe ay nakadepende sa alon ng liwanag, hindi sa pagkalabo ng atmosfera. Sa near-infrared na mga wavelength, umaabot yon sa humigit kumulang 0.01 arc seconds. 10 beses mas matalas ito kaysa Hubble at 4 na beses kaysa James Webb sa parehong wavelength. Para sa isang ground-based na teleskopyo, napakahusay niyan. At ito ang dahilan kung bakit kayang gawin ng GMT ang siyansyang hindi kayang tapatan ng kahit space telescope, ang gumagalaw na bundok. Sige, tapos may pitokang salamin na tigla 17 tonelada at nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar bawat isa kasama ang set ng manipis at adaptive na sekundaryang salamin na bumabaluktot libo-libong beses kada segundo at isang buong hanay ng mga instrumento na kailangan para makuha ang mga photon ng may napakatinding katumpakan. Paano mo pagsasamahin ang lahat habang nakatutok sa iba't ibang bahagi ng langit at maayos na sinusundan ng mga bagay habang umiikot ang mundo? Ginagawa ang lahat ng yon nang hindi nagdudulot ng panginginig na makakasira sa iyong mga larawan. Ang sagot dyan ay isa sa pinakamalaki at pinaka-eksaktong ginawang mounting ng teleskopyo na kailanman ay naitayo. Ang mounting ng GMT ay may taas na 39 na metro at nakapatong sa konkretong pundasyon na may 22 metrong diametro na nakabaon sa pinatag na tuktok ng bundok. Ang estruktura ay may bigat na nasa 1,800 hanggang 2,100 tonelada. Kapag nadagdag ang mga salamin, instrumento at suporta, parang imposibleng igalaw ang ganoong kabigat na bagay ng makinis para sa astronomical tracking. Nagagawa ito ng mounting gamit ang serye ng hydrostatic bearing na nagpapalutang sa estruktura sa manipis na presyuradong langis. Inaalis ng langis ang metal sa metal na contact kaya walang stick-slip friction at panginginig at nagre-resulta sa makinis na galaw. Habang umiikot ang teleskopyo sa langit, kahanga-hanga rin ang enclosure na bumabalot dito. Nakatayo ito na humigit kumulang 65 metro ang taas at mga 60 metro ang lapad. Ito ang pinakamalaking enclosure na kailanman ay ginawa para sa isang Gregorian na teleskopyo, ang uri ng disenyo na ginagamit ng GMT. Umiikot ang estruktura kasama ang mount, natatapos ang 300 at 60 degree na ikot sa 4 na minuto. Tampok dito ang malalaking pinto na naiaatras upang ilantad ang mga salamin sa kalangitan. Ang enclosure ay isa ring aktibong bahagi ng optical system. Dinisenyo ito ng mga inhinyero para mabawasan ang turbulence ng hangin sa loob sa pamamagitan ng kontroladong temperatura at daloy na ginagawang halos kapareho ng malamig na hangin sa labas sa gabi ang atmosfera sa dome. Ang bawat segment ng pangunahing salamin ay nasa sariling cell, isang estrukturang bakal na may 100 at 65 actuator upang aktibong mapanatili ang eksaktong hugis nito. Habang iniikot ang teleskopyo sa iba't ibang anggulo sa buong gabi, kung wala ang mga suportang ito, madidistorbo ng gravity ang salamin habang gumagalaw ito, nasisira sa maingat na pagubog na inabot ng maraming taon upang makamit. May takip ang teleskopyo para sa bawat salamin na iatras ng mahigit 2 minuto pagsimula ng obserbasyon. Pinoprotektahan ng mga ito ang mga ibabaw na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar mula sa alikabok at dumi kapag hindi ginagamit. Dito, nagiging medyo kakaiba. Dahil ginagawa pa ang GMT, kailangan ng mga inhinyero ng paraan para subukan ang proseso, magsanay sa maintenance, at tukuyin ang problema sa disenyo bago dumating ang totoong kagamitan. Ang solusyon nila ay si Bob, tagabuo ng galaw ng obserbatoryo, isang full-scale digital twin ng buong obserbatoryo gamit ang Unreal Engine, eksaktong hanggang sentimetro. Pwedeng gamitin ng mga inhinyero ang virtual avatar para maglakad sa pasilidad, magmaneho ng simulated track at crane, magsanay ng pagtanggal ng salamin para sa recoating, at magsagawa ng komplikadong operasyon sa ligtas na kapaligiran. Isang mamamahayag na bumisita sa proyekto ang nagkwento na aksidenteng na-drive niya ang virtual na truck mula sa isang gilid ng enclosure. Eksaktong uri ng pagkakamaling mas mainam gawin sa simulation kaysa sa totoong tao o mahal na salamin. Ngayon, ang salamin ng teleskopyo, gaano man kalaki o kapino, ay hindi gumagawa ng agham mag-isa. Nangongolekta lang sila ng liwanag. Ang mga tunay na tuklas ay nagaganap sa mga instrumentong nakakabit sa focal point kung saan ang liwanag ay hinahati, sinusukat, sinusuri at ginagawang datos para sa mga astronomo. Dinisenyo ang GMT para mag-host ng pinakasophistikadong instrumento sa ground-based na astronomiya. Ang Gregorian optical design ng teleskopyo ay may focal station na pwedeng ikabitan ng hanggang 10 instrumento na tumatanggap ng liwanag direkta o sa pamamagitan ng robotic fiber positioning system. Tinatawag itong manifest.
Sa unang liwanag at mga unang taon ng operasyon, kung saan magdadala ang GMT ng 4 na pangunahing instrumento, 2 para sa visible at 1 para sa near-infrared wavelengths na disenyo para tugunan ng mga tanong na hindi kayang sagutin ng kasalukuyang teleskopyo. Simulan natin sa maaring makadiskubre ng buhay sa ibang mundo. Ang GCLEF, GMT Consortium Large Earth Finder, ay isang high-resolution optical spectrograph na ginawa para sukatin ang Doppler shifts sa liwanag ng mga bituin na sanhi ng mga planetang umiikot sa kanila. May katumpakan itong ilang 10 sentimetro bawat segundo at sapat ang sensitivity para makita ang gravitational wobble mula sa planetang kasing bigat ng Earth sa habitable zone ng bituing kahawig ng araw. Hindi lang planeta ang natutukoy ng GCLEF, kaya rin itong tukuyin ang katangian ng kanilang atmosfera. Kapag dumadaan ang planeta sa harap ng bituin, kaunting liwanag ng bituin ang dumadaan sa atmosfera ng planeta. Habang papalapit ang liwanag, kinukuha nito ang mga absorption signatures mula sa mga molekula roon. Dinisenyo ang GCLEF para hatiin ang liwanag at matukoy ang oxygen, water vapor, methane at carbon dioxide, mga gas na maaring magpahiwatig ng aktibidad na biolohikal. Kung may buhay na mundo sa ilang dosenang light years mula daigdig, GCLEF ang isa sa pinakamalamang na makakadiskubre ng unang ebidensya. Ang GMEX, ang GMT Multi-Object Astronomical at Cosmological Spectrograph ay mahaba ang pangalan at gumagamit ng ibang pamamaraan. Imbis na mag-focus sa isang bituin, hinahati nito ang atensyon sa daan-daang target sabay-sabay, kinukuha ang spektra ng mga galaxy sa isang field of view na ilang arc minutes ang lapad. Perpekto ang GMAX para sa survey, malawakang mapa ng universo at pagsukat ng redshifts ng malalayong galaxy para matukoy paano nagtipon ang materya sa pagdaan ng panahon at malaman ang dark energy sa pamamagitan ng pag-aaral ng pagbabago ng paglawak ng universo sa bilyon-bilyong taon. Kung ang GCLEF ay parang sniper rifle, ang GMAX naman ay parang wide-angle lens para sa infrared na gawain. Maglalagay ang GMT ng GMT IFS at GMT NIRs. Ang GMT IFS ay isang integral field spectrograph na pinapagana ng adaptive optic system para magbigay ng diffraction-limited imaging at spectroscopy sa near-infrared bands. Ang integral field ay kumukuha ng spectrum sa bawat punto ng 2-dimensional na bahagi ng kalangitan. Pinapayagan nito ang astronomo na gumawa ng detalyadong mapa ng bilis at komposisyon ng chemical sa isang obserbasyon. Mainam ito para sa pag-aaral ng magugulong paligid ng higanteng itim na butas, pagtukoy ng mga bituin sa masisikip na ubod ng kalapit na galaksya at pagsusuri ng estruktura ng mga protoplanetary disk na pinagmumulan ng mga bagong solar system. Samantala, ang GMT NIRS ay mas malalim sa infrared, sakop ang 1 hanggang 5 micron na wavelength na may mataas na spectral resolution. Ginawa ito para sa malamig na bagay gaya ng brown dwarf, pulang dwarf na bituin at atmosfera ng higanteng exoplanet. At naroon din ang manifest na sa totoo lang ay hindi talaga isang instrumento kundi isang teknolohiyang nagbibigay daan na mas mapalakas pa ang kakayahan ng iba pang mga instrumento. Isipin mo ang daan-daang maliliit na robotic positioner sa 20 arc-minute field of view ng teleskopyo na bawat isa ay kayang magtutok ng fiber optic cable sa isang target. Parang hukbo ng straw sa langit na sumisipsip ng photon mula sa iba't ibang bituin o galaxy at dinadala ito sa mga spectrograph sa ibaba. At lahat ng yan ay napaka-interesante. Pinapayagan nito ang GMT na sabay-sabay obserbahan ang maraming target kaya mas epesyente ito para sa survey science. Ang dami kong sinabi. Ano ba ibig sabihin nun? Sa aktwal na paggamit, isipin mo ang isang sitwasyon na maaaring mangyari sa unang ilang taon ng operasyon ng GMT. Natuklasan ng TESS Space Telescope ang isang mabatong planeta sa habitable zone ng katabing bituing katulad ng araw at nakakita si James Webb ng senyales ng atmosfera sa transit observation. Itinutok ng GMT ang GCLEF sa bituing yon sa loob ng maraming gabi, pinapalakas ang signal upang masuri ng detalyado ang spectrum ng atmosfera. Ipinapakita ng datos ang absorption line mula sa singaw ng tubig, carbon dioxide, pati na rin oxygen at methane ng sabay. Sa mga konsentrasyon na mahirap ipaliwanag, gamit lang ang mga prosesong heolohikal. Ang resulta na yon ay tiyak na hindi magpapatunay na may buhay doon, pero malakas ang indikasyon na posible ito. Isipin mo si GMAX na nag-aaral ng libu-libong mahihinang dwarf galaxy sa paligid ng Milky Way, sinusukat ang bilis ng mga bituin para tukuyin ang pagkakakalat ng dark matter sa kanilang halo. Ang maliliit na galaxy na ito ay kabilang sa may pinakamaraming dark matter sa universo at ang hugis ng kanilang dark matter profiles ay makakatulong na makapili sa mga magkakatunggaling teorya tungkol sa tunay na kalikasan ng dark matter.
Pinapanood ng GMT-IFS ang mga bituin na umiikot kay Sagittarius A-star, ang supermassive black hole sa gitna ng ating galaxy, at sinusubaybayan ang kanilang galaw ng eksakto para subukan ang general relativity ni Einstein sa pinakamatinding gravitational na kapaligiran. Hindi pa naaabot ang bawat siyentipikong kasong ito. Ang mga instrumento ng GMT ay dinisenyo para mas maging abot kamay at mas makapangyarihan kaysa JWST. Sagutin na natin ang kanong sa pamagat. Alam kong 33 minuto na ang lumipas. Kahit paano matapos ito, mga editor, dapat nating sagutin paano mas makapangyarihan ang higanteng Magellan Teleskopyo kaysa kay James Webb. Ang JWST ay may 6.5 metrong lapad na pangunahing salamin. Ang pangunahing salamin ng GMT ay 25.4 na metro, halos 4 na beses mas malapad at 10 beses mas malakas sa pagkuha ng liwanag. Sa magkatulad ng mga wavelength sa near-infrared, makakamit ng GMT ang diffraction limited resolution na humigit kumulang 0.01 arc seconds kumpara sa 0.04 arc seconds. Mas malinaw makakakita ang GMT ng mas pinong detalye at mas maraming photon mula sa mga bagay na mahina ang liwanag, lalo na sa waveband na parehong gumagana ang dalawang teleskopyo. Hindi sapat ang mga numero para ipakita ang buong larawan. May mga benepisyo ang GMT na bagay sa ilang uri ng siyensya. Ang adaptive optic system at espesyal na coronagraph nito ay maghihiwalay ng liwanag ng exoplanet mula sa malakas na liwanag ng kanilang bituin. Mas epektibo kaysa kay JWST. Ang ultra-stable spectrograph nito, gaya ng G-clef, ay kayang sukatin ng Doppler shifts na mas tumpak kaysa mga space telescope. Pinakamahalaga, ang ground-based na teleskopyo ay pwedeng i-upgrade, ayusin at lagyan ng bagong kagamitan. Sa loob ng ilang dekadang operasyon, inilunsad ng JWST na permanente na ang mga instrumento at yun na ang palagi nitong gamit. Ang GMT ay magbabago kasabay ng teknolohiya at posibleng manatili sa advanced na antas ng 50 taon o higit pa. Pero may mga kaya si JWST na hindi kayang gawin ng GMT. Si Webb ay nakakakita ng wavelength hanggang 28 microns sa mid-infrared na hindi kayang gawin ng ground-based na teleskopyo dahil hinihigop ng atmosfera ng daigdig ang liwanag bago ito makarating sa lupa. Ibig sabihin din ng kalawakan ay walang sagabal na panahon, walang atmospheric turbulence na kailangang i-correct at walang istorbo ng araw sa iyong mga obserbasyon. Sa mga kaso sa siyensya, lalo na tungkol sa napakalamig o malalayong bagay na naglalabas ng thermal infrared, JWST pa rin ang namunguna. Ang tunay na lakas ay lumalabas kapag magkasama silang nagtatrabaho. Tinutuklas ng JWST ang malalaking bahagi ng kalawakan, kinikilala ang mga kawili-wiling kandidato at tinutukoy ang palatandaan ng atmosfera o kakaibang tampok sa spectrum. Pagkatapos, mag-zoom in ang GMT gamit ang mataas na resolution at spectroscopic na katumpakan para masuri ng detalyado. Hindi talaga magkalaban ang teleskopyo, nilagay lang namin sa pamagat para i-click mo. Magkatuwang sila sa isang siyentipikong gawain na hindi kayang magawa ng isa lang, na talagang astig. Pera, politika at ang karera para matapos. Pero tingnan mo, ang paggawa ng teleskopyo na nagkakahalaga ng $2.5 bilyong ay nangangailangan ng higit pa sa mahusay na inhenyerya. Kailangan nito ng pera, pampulitikang kagustuhan at koalisyon ng mga kasosyong maglalaan ng yaman sa loob ng mga dekada. Diyan nagiging komplikado ang kwento ng GMT. Ang teleskopyo ay pinamamahalaan ng GMTO Corporation, isang non-profit na konsorsyum ng 16 na institusyong tagapagtatag mula sa 7 bansa: Estados Unidos, Chile, Australia, Brazil, Israel, South Korea at Taiwan. Kabilang sa internasyonal na miyembro ang Australian National University, Korea Astronomy and Space Science Institute at Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics ng Taiwan. Nagbibigay ng pondo ang bawat kasosyo kapalit ng oras sa pagmamasid kapag gumana na ang teleskopyo. Sa ngayon, ang consortium ay nag-invest na humigit kumulang $1 bilyong na ginagawa itong pinakamalaking pribadong pamumuhunan sa isang pasilidad ng astronomiya sa lupa sa kasaysayan. Ang kabuuang tinatayang gastos ay $2.5 bilyong, kaya ibig sabihin ay may kailangan pang lakbain. Dito, nagiging politikal ang usapan. Ang proyekto ay 40% tapos na, halos tapos na ang paghahanda ng lugar at pundasyon sa Las Campanas at may malaking teleskopyo na rito. Ginagawa ngayon ang mount sa Ingersoll Machine Tools sa Rockford, Illinois at ang mga bahagi nito ay galing sa 36 na estado ng US. Dadali nito sa Chile para buuin. Ang unang operasyon na may 4 sa 7 pangunahing salamin ay planong simulan sa unang bahagi ng dekada 2030. Susunod ang buong siyentipikong operasyon kapag nailagay na ang 7 bahagi at kumpleto na ang mga instrumento.
Noong Hunyo 2020, inusad ng US National Science Foundation ang GMT sa huling yugto ng disenyo, mahalagang hakbang sa burokrasya para sa posibleng pondo ng pamahalaan sa konstruksyon. Karaniwan, ang NSF ang nagpopondo nito pero pinili ng GMTO Consortium na sariling sagutin ang gastos para mapanatili ang pressure sa schedule at ipakita ang dedikasyon nila. Inasahan na ilalagay nito ang GMT sa magandang posisyon kapag nagpasya na ang NSF tungkol sa malalaking pamumuhunan sa mga pasilidad sa inaharap. Ganito ang sitwasyon. May dalawang malalaking magkalabang proyekto ng teleskopyo ang Estados Unidos, ang GMT sa Chile at ang 30 metrong teleskopyo na planong itayo sa Mauna Kea, Hawaii. Inirekomenda ng 2020 Decadal Survey na suportahan ang pareho bilang bahagi ng pinagisang US na napakalaking programa ng teleskopyo, pero ang pondo ng gobyerno, hindi yan walang hanggan kahit gaano pa sila kalaki. At may ilang nagmamasid na nag-aalala na baka isa lang sa kanila ang pondohan ng Kongreso sa huli. Kung mangyari yon, parang magkakalaban ang GMT at TMT para sa kaligtasan, kahit pareho silang mahalaga at nagtutulungan sa agham. Direkta ang Decadal Survey sa mga pagkakamali. Kung walang access sa LT-class na pasilidad, mahuhuli ang Amerikanong astronomo. Bukod pa sa pressure, ang 39 metrong teleskopyo ng Europa na ginagawa sa Cerro Armazones, Chile ay nasa tamang landas para makuha ang unang liwanag. Sa huling bahagi ng 2030, maaring ilang taon pa bago ganap na gumana ang GMT. Ibig sabihin ng takdang panahong yon, maaring magkaroon na ng access ang mga astronomong Europeo sa mga kakayahan ng ELT class, habang ang mga Amerikanong mananaliksik ay naghihintay pa rin. Isang sitwasyon na nagdulot ng tunay na pagkabahala sa mga komunidad ng astronomiya sa US. Ang Chile ay nakakalamang kahit anong mangyari sa internasyonal na politika ng pondo. Sa ilalim ng mga kasunduan sa GMTO Consortium, ang mga astronomo ng Chile ay tumatanggap ng humigit kumulang 10% ng oras na pagmamasid sa GMT, isang mahalagang bahagi na sumasalamin sa ambag ng bansang host sa infrastruktura, suporta sa regulasyon at akses sa ilan sa pinakamagagandang kalangitan sa mundo. Kaya, sa bandang unang bahagi ng dekada 2030 kung magiging ayon sa plano ang lahat, magbubukas ang mga pinto ng isang 65 metrong gusali sa tuktok ng bundok sa Atacama ng Chile. 7 salamin, bawat isa ay hinulma sa isang umiikot na pugon sa ilalim ng isang stadium ng football sa Arizona at pinakintab hanggang sa kakinisan na sinusukat sa bilyon-bilyong bahagi ng 1 metro ay itutungo sa kalangitan sa gabi. Maaring ito ang maging unang instrumento na makakatuklas ng mga palatandaan ng buhay sa ibang mundo, maaaring mabuksan nito ang mga sikreto ng pisika ng unang bahagi ng universo, o baka makadiskubre ito ng isang bagay na hindi pa naiisip ng kahit sino. Salamat sa panonood.